Si Nuria Khan ay nakipag-debate sa isang Muslim iskolar mula Oxford. Hindi ko pa napanood ang buong debate, pero nakausap ko si Nuria Khan na nagsabing winasak ng Muslim na iskolar na ito ang Islam. Winasak niya talaga. Panurin ang trailer na ito. Ang debate ay nangyari sa channel ni Dan Raden at tingin ko, lalabas ito sa ilang araw. Baka palabas na ito pag napanood mong video. Tingnan mo. Ang mga dating Muslim tulad ko na umalis sa pananampalataya ay kailangang manahimik kapag ginagawa nila ito. Dahil alam nating lahat na ang parusa sa pagtalikod sa Islam ay kamatayan, ayon sa umiiral na pananaw ng mga eskolar. Si Muhammad mismo sa hadith ay may Sinasabi niyang hindi. Ano ba yan? Ano yung ekspresyon ng mukha niya? Ibig kong sabihin, isa ito sa mga ilang bagay na talagang walang kalituhan sa Islam. Tingnan mo to. Mula ito sa Sunnah Nasa'i Sahih Hadith. Azut, Diyos ko. Si Ali ay dumating sa ilang taga-Azd. Diyos ko, hindi ko talaga ito pinansin. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Azd ay mga tao na di umano, ayon sa mga Muslim na sanggunian, at pinasikat ito ni David Wood. Mga taga-Azd, ayon sa kanila, nakipagtalik sila sa kapwa lalaki kay Propeta Muhammad. Ngayon, hindi ko sinasabi ito, ang mga sariling sanggunian ng Islam ang nagsasabi nito. Sige, ibang video na lang, pero oo, lantad na ito. Wala nang tinatago. Diyos ko. Kailangan ko na itong pag-usapan. Ngayon ipapakita ko ang hadis na ito. Mahaba ito kaya hindi ko babasahin lahat. Irerekomenda kong panurin ninyo yon. Ayoko madistract. Sige, balik tayo sa orihinal na hadis. Si Ali ay pumunta sa ilang tao mula sa Azd. Nagsagawa ng panggrupong pakikipagtalik. Kasama si Propeta Muhammad, sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, kaya mula sila sa Punjab o Sindh at sinunog. Sabi ni Ibn Abbas, sinabi ng sugo ng Allah, sinumang magpalit ng relihiyon, patayin siya. Ayon kay Ikramah, isa pang pinagmulan. Sinumang magpalit ng reliyon, patayin siya, patayin siya, patayin siya, patayin siya. Walang kalabuan sa pagpatay sa mga tumalikod sa pananampalataya. Pero ayon sa eskular na ito, hindi. Hindi ko alam kung anong problema niya. Pakinggan natin ang sasabihin ni Zaka Nadim tungkol dito. Kung sa Islam, walang pamimilit sa relihiyon, bakit pinapatay ang mga tumatalikod sa pananampalataya? Kaya pakinggan natin kung ano ang sasabihin ng kapatid nating si Zaka Nadim. Sigurado akong may paglilinaw sa puntong ito. Napakagandang tanong yan. Hindi niya binanggit ang sanggunian. Binanggit niya ang Quran, Surah Baqarah, Kabanata 2, Talata 256. La hikmah fil din, walang pamimilit sa relihiyon. Bahagi ng pananampalataya na hindi pwedeng pilitin ang kahit sino, kahit gamit espada o baril. Ang susunod niyang tanong ay, kung may Muslim na tatalikod sa kanyang relihiyon at magiging hindi Muslim, magiging isang tumalikod sa pananampalataya. Ang parusa ay kamatayan. Kaya hindi ba ito isang uri ng pamimilit? Bago ko ibigay ang sagot, gusto ko munang banggitin na bawat bansa ay may sarili nitong batas, mga patakaran at regulasyon. At karamihan sa mga bansa, isa sa pinakamabibigat ang parusa sa pantataksil sa bayan. Halimbawa, kung ang isang tao ay nagtatrabaho sa hukbong sandatahan, at kung isisiwalat niya ang mahahalagang usapin ng bansa, lahat na mahahalagang punto at impormasyon sa kalaban, ito ay tinatawag na pagtataksil sa bayan. Sa maraming bansa, kapag may nagtaksil sa bayan, ibinebenta sa kalaban ang mga mahalagang plano at dokumento ng bansa. Maraming bansa ang nagpapataw ng parusang kamatayan o habambuhay na kulong. Kaya kung tatanungin ko ngayon, Karamihan anong talaga klaseng sa mga bansa bansa, hindi na ginagawa yan ng mga kanduraning bansa. Tingnan mo, hindi pa kailanman naghaton ng kamatayan ang Amerika para sa pagtataksil dahil mahirap yon. Anong gagawin mo kung nagbago na ng isip ang isang tao? Hindi na siya sang-ayon sa pinapahalagahan ng iba o ng bansa niya. Oo, kung sinabutahe o sinadya mong sirain ang isang bagay, ayos lang yon. Pero hindi yan ang parusa sa pagtalikod sa pananampalataya. Ang pagtalikod ay parang, hindi ako naniniwala na may Diyos. Hindi ako naniniwala na totoo ang Diyos ng Islam. Yun lang. Hindi naman ako nagbibigay ng anumang plano sa mga kaaway ng Islam. Oo, ngayon nagdeklara na ako ng digmaan dahil sila ang nauna laban sa akin. Kaya patas lang, kasuhan niyo ako ng pagtataksil kung mahuli niyo ako. Pero hindi naman ganito ang simula natin. Nagsimula ako na ganito. Pasensya. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Muhammad. Sa tingin ko, siya ay, alagay ko, peking propeta siya. Kahit manahimik ka lang, kahit ganun pa man, ang parusa sa pagtalikod sa pananampalataya ay kamatayan, kaya maling ihambing. Pero sige, tuloy pa natin. At kung pinipilit ako ng bansa na huwag gawin ang ilang bagay, mali pa rin iyon. Kaya dito rin, kung ang isang Muslim ay naging hindi Muslim, ito ay sa ilalim lamang ng batas ng Islamikong Estado.
Kung ang Muslim na iyon na naging murtad at pagkatapos ay ipinapalaganap ang kanyang bagong pananampalataya at bililin lang ang mga tao, doon lamang ipinapataw ang parusang ito. Hindi totoo yan. Kung pinalitan mo lang ang relihiyon mo, yun na. Kung uulitin mo lang na hindi na ako naniniwala sa Islam, yun na. Makikita mo na kung susundin ang lohika na yan, bawal sa Muslim magpalit ng reliyon. Kaya bawal din sa hindi Muslim lumipat sa Islam. Kung gagamitin ang analohiya ng treason, tapos na. Dapat ganun din ang ipatupad sa'yo, pero hindi. Hindi mo pwedeng gawin yon. Sasabihin ng mga Muslim, hindi mo pwedeng gawin yon. Kaya masama ang analohiya na yan. Ang pagbabago ng pananaw sa relihiyon ay hindi kapareho ng paninira o sabotahe. O sige, sabihin natin may isang paaralan. Kung magtatalaga ako ng guro sa matematika, nagtuturo siya na ang 2 plus 2 ay 4. Tapos, kinabukasan, itinuturo niya na ang 2 plus 2 ay 5. Siyempre, hindi ko siya pananatilihin sa aking paaralan. Katulad nito, ang parusa sa mortal sa isang Islamikong estado ay kamatayan. Hindi ito pamimilit, kundi isang tao na lumilihis mula sa katotohanan tungo sa kasinungalingan. Pero yan nga ang punto, tanga. Lahat ng tao iniisip na tama ang paraan ng kanilang pag-iisip. Sinasabi niya na, kung isang guro sa matematika ay nagsabi sa'yo na ang 2 plus 2 ay 5, ibig sabihin, ikaw ay isang tumalikod sa pananampalataya. Imbes na 4, ibig sabihin, ikaw ay isang Muslim. Mali yun. Tanga ka talaga. Lahat iniisip na totoo ang kanilang reliyon. Diyos ko. Kita mo, ang mga kumakantot ng kambing gustong sakupin ng kanluran. Paano? Sa panlilin lang mga pare. Pero sa paggawa Sige, ng kahit narinig mo sino na siya. bilang. Balik tayo sa debate nung bagong taon. Tatapusin ko ito agad. Tingnan mo siya, kaya nagsisinungaling siya. Hindi ko alam kung anong problema niya. Mga Pakistani Muslim na gang ng panggagahasa na tinakpan at itinago sa buong bansa na ito. Walang pamimilit dyan. Paano mo ipapaliwanag ang burka at niqab? Gusto ng babae isuot yun. Dr. Ramsey, kaya mo ba talagang umupo dito ngayon at sabihin ng seryoso na ang Islam ay reliyon ng kapayapaan? Ang Islam ay hindi nangangahulugang kapayapaan, kundi pagpapasakop sa kalooban ni Allah. Maling-mali siya. Mali talaga yun. Islam ay nangangahulugog pagpapasakop kay Allah. Yun ang ibig sabihin nun, hindi kapayapaan ang kahulugan ng Islam. Ayan, kahit si Google, kahit ang woke na Google, alam yan. Tingnan mo ito, ang literal na kahulugan ng salitang Arabe na Islam ay pagpapasakop, pagsuko, o pag-abot ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Dito sila nagiging tuso, yung pag-abot ng kapayapaan. Sa totoo lang, hindi yan ang literal na kahulugan ng Islam bilang isang salita. Islam, yon ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nito ay pagpapasakop, sumuko kay Allah. Yan lang. At pagkatapos, nagiging mali naman lahat. Wala namang masama doon. Magpasakop kay Allah. Isuko mo lahat ng iyong katapatan para kay Allah. Yalay. Yalay mo ang sarili mo kay Allah lamang. Bawat Muslim ay dapat magsabi, ako ay Muslim bago ang lahat. Walang dapat humadlang, Muhammad, kaya binigyang diin niya yon. Hindi ka tunay na Muslim hanggat hindi mo ako mahal. Isinama niya ang sarili dahil narsisista siya. Mahalin mo ako at si Allah higit sa iyong mga magulang, anak, kayamanan at lahat ng bagay. Walang dapat pumagitna sa isang mananampalataya at kay Allah. Iyan ang Islam. Iyan ang literal na kahulugan. Pero itong iskular mula sa Oxford, hindi ko alam ang problema niya. Parang hindi niya rin alam kung magsisinungaling siya. Lolokohin ng puti? O todohan na lang? Sa tingin ko, hindi rin niya alam ang gusto niya. Pinarurusahan ang mga bakla sa ilalim ng batas ng Sharia. Tingnan ang reaksyon niya. Ulitin natin. Mas madulas pa ang lalaking ito kaysa kay Fahima. Allah. Mali talaga siya. Kapag pinarurusahan ang mga bakla sa ilalim ng batas ng Sharia. Hindi Para sa alito? pinarurusahan sa ilalim Pero ng batas sinasabi ng mong Sharia. dapat ganun niya. Ayan na. Mga maikling hadith. Sunan Abi Dawud. Kapag ang binatang na huling gumagawa ng sodomya, babatuhin siya hanggang mamatay. Napakalinaw ng mga bagay na ito kaya walang kalituhan dyan. Pati mga transgender. Tingnan mo ito. Isinumpa ng sugo ni Allah ang mga lalaking gumagaya o kumikilos na parang babae at ang mga babaeng gumagaya o kumikilos na parang lalaki. Isumpa sila, palayasin ninyo sila sa inyong mga tahanan. Iyan ay para sa mga transgender. At para naman sa mga homosexual, huwag kayong pumasok maliban kung umiiyak dahil sa mga taong pinarusahan ni Allah. Kung hindi naiiyak, alisin ni Allah yon. Hindi ito sahih hadis. Sinumang makakita ng gumagawa ng tulad ng mga tao ni Lut, ibig sabihin ay homosexualidad. Patayin ang gumagawa nito at ang taong ginawa nito. Kaya hindi ko alam kung anong pinagsasabi ng taong ito. Wala siyang hiya at nagsisinungaling siya tungkol sa lahat ng bagay. Ipinagpapawal sa mga tao ang pamuna sa Islam. Siyempre, Iniutos niya ang papatay sa lahat ng itim na aso dahil inisip niyang may demonyo sa kanila. Puro. kalokohan kapag sinabi niyang ito ay usapang pambabae. Usapang pambabae ito.
Ito ay kalokohan. Ito ay usapang pambabae. Nahantad din kalaunan ang tunay niyang pagiging Muslim. Inisip niyang may demonyo sila. Walang kwenta raw ang sinasabi niya. Sabi pa niya, usapang babae lang ito. Usapang Isa babae. lang akong Sinabi mo ba na aso, si Naria ay walang nagsasalita pangatlo. ng pambabae? Hindi yan ang Usapang babae. pagbabago. May mga magsasabi na Naiintindihan ko baka yun, tumingin ka. pero minamaliit mo ang mga babae para lang mapunta sa TV. Wala kang galang kahit kanino. Ano masasabi mo sa katotohanan ito? Ang lalaking yon ay scholar sa Oxford University? Scholar siya. Professor siya doon. Maniniwala ba kayo mga pare? Anong uri ng tao ang kinukuha ng Oxford? Sila rin ang mga taong natuturo sa atin tungkol sa feminism at may malaking papel din sa modernisasyon ng lipunang kanluranin. Pero tingnan mo ang pagkukunyari. Gusto mo bang pakinggan ulit yon? Madilim. Sinabi mo at lang hayaan ba na mong si ayusin Naria ko ay ito. nagsasalita bilang babae? Siyempre. Pinapapatay niya lahat ng itim na aso dahil akala niya may demonyo sa mga ito. Lahat ng sinasabi niya ay puro kalokohan. Sabi niya, ito ay usapang babae. Babae, sinabi mo bang nagsasalita ako ng usapang babae? May mga tao na magsasabing, baka Usapang minamalit mo ang babae? usapang babae. Hindi, wala namang estrateya. Nagsasalita ako ng usapang babae. Na Isko nabago babae. na May mga yun. tao na magsasabing Binabago baka ko ibig yun. sabihin noon ay Hindi titingnan mo sa sa mga babae. Dahil gusto mong mapalood sa telebisyon o kung ano paman, wala kang galang sa lahat. Ano sa tingin mo? Diyos ko, nagninyit-nyit talaga ako mga pare. Tingnan nyo. Pinagtatakpan pa ng kaliwa ang mga taong ganyan. Tungkol sa katotohanan na Hindi ako nagiging sensitibo o nagtatangkang samantalahin ang sitwasyon. Pero seryoso, talagang si Nuria Khan ay isang taong labis kong hinahangaan at nirerespeto. At tingnan mo, basta niya lang binaliwala si Nuria Khan, imbes na sagutin ang argumento niya, sinabi niya lang, oo, pambabaeng usapan lang yan. Hayop ka. may mga pinatay at nawalan ng trabaho dahil sa pagpapakita ng mga cartoon na namumutya kay Propeta Muhammad nitong mga taon. Mas masahol ang mang-insulto kaysa tutukan ng kutsilyo ang tao. Talaga? Hayaan mong itara ko na lang ang kutsilyo sa iyo ngayon. Itinuturo na mas masama ang magsalita ng masama kay Propeta Muhammad kaysa manaksak ng tao. Kaya raw maraming Islamista ang nananaksak ng tao. At kaya maraming hindi Muslim ang gusto kayong paalisin. Kaya may ilang katotohanang sinasabi niya sa'yo, pero nagsisinungaling siya tungkol sa ibang bagay. Hindi ko alam kung anong problema ng taong ito. Gusto mo ba maging Islam ang UK? Hindi mo pwedeng siraan ang mga Muslim. Kailan mo, sa tingin? Sa tingin mo ito ang magiging pangunahing relihiyon ng bansang ito. Malapit Nakilala na, mo na butik. ba si Haring Charles? Siyempre. Naniniwala ka ba na siya ay tagapagtaguyod ng Islam? Siya ay maputing tao. Ibig sabihin, ganito ang klase ng tao na pinapakisamahan ni Haring Charles. Ito ang mga klase ng tao na tinatanggap at pinapabora ni Haring Charles. Ito ang mga taong may impluwensya kay Haring Charles. Ganyang klase ng tao yan. Kahiya-hiya ang lahat na nakikitungo sa taong ito. Tingnan mo, ang galing mo, Nuria Khan, sa paglalantad sa lalaking ito. Excited na ako mapanood ang debate na ilalabas sa Biyernes, 3 araw mula ngayon.